Hoy, kamusta kayo? May tanong ako sa inyo. Naranasan nyo na bang may problema kayo tapos ang sinabi sa inyo, okay lang yan, be positive lang, o kaya naman, pray ka lang, magiging maayos din ang lahat. Nakakagaan ba ng loob or parang mas lalo kang nainis kasi hindi naman naintindihan yung pinagdadaanan mo? Welcome sa episode 15 ng ating serye at pag-uusapan natin ang isang napaka-relevant na topic. Toxic positivity. Aalamin natin kung ito ba ay tunay na pananampalataya o isang paraan lang para takasan ang masakit na katotohanan. Ano nga ba ang toxic positivity? Ito yung paniniwala na kahit ano pang mangyari, dapat laging positive ang outlook mo. Bawal malungkot, bawal magreklamo, bawal magalit. Ang problema, hindi yan realistic. Bilang tao, normal lang na makaramdam tayo ng iba't ibang emosyon, kasama na diyan ang lungkot, galit, at pagkadismaya. Kapag pinipilit nating maging positive sa lahat ng oras, para nating sinasabi sa sarili natin at sa iba na mali ang maramdaman yung mga negative emotions. This is not healthy. Sabi nga sa Ecclesiastes chapter 3, may panahon para sa lahat. May panahon ng pag-iyak at panahon ng pagtawa, panahon ng pagluluksa at panahon ng pagsasayaw. Malinaw na kinikilala mismo ng Biblia na may lugar ang lahat ng emosyon, pati na ang kalungkutan. Madalas, napagkakamalan nating faith ang toxic positivity. Sasabihin, kung may faith ka, dapat masaya ka lang. Pero hindi yan totoo. Ang tunay na pananampalataya ay hindi pagtanggi sa problema. Ito ay pagharap sa problema ng may pag-asa at tiwala sa Diyos. Tingnan natin si Job. Nawala sa kanya ang lahat, pero hindi siya nagpanggap na okay lang. Nagluksa siya, nagtanong siya, naglabas siya ng sama ng loob sa Diyos. Maging si Jesus sa Garden of Gethsemane, naramdaman niya yung bigat ng darating na paghihirap. Sabi niya, ang puso ko'y tigib ng hapis na halos ikamatay ko. Hindi niya tinago yung nararamdaman niya. Ang pananampalataya ay hindi absence of pain, but the presence of God in our pain. So, paano natin maiiwasan ang toxic positivity at yakapin ang tunay na pananampalataya? Una, allow yourself to feel. Valid ang nararamdaman mo. Okay lang malungkot, okay lang umiyak. Parte yan ng pagiging tao. Pangalawa, kapag may kaibigan kang may problema, imbes na sabihing be positive, subukan mong sabihing, nandito lang ako para sa'yo o anong maitutulong ko. Ang simpleng pakikinig at pag-validate sa feelings nila ay mas malaking tulong. Pangatlo, i-reframe natin ang ating pagtingin sa pananampalataya. Ang faith ay hindi magic wand na nag-aalis ng problema. Ito ay ang anchor natin sa gitna ng bagyo. Ito yung lakas na bumubuhat sa atin kapag feeling natin hindi na natin kaya. Sabi sa 2 Corinthians 12:9, ang aking biyaya ay sapat na para sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Ang ating kahinaan ay pagkakataon para gumalaw ang Diyos. Sa kulturang Pilipino, madalas nating naririnig ang bahala na. Minsan, ito'y nagiging toxic positivity rin, isang pagsuko na walang kasamang aksyon. Ang tunay na pananampalataya ay, bahala na si Lord. Pero gagawin ko ang best ko. Ito ay partnership sa Diyos. We do our part, and we trust God to do His. Hindi ito pag-iwas sa katotohanan, kundi pagharap dito ng may tapang at pag-asa dahil alam nating hindi tayo nag-iisa. Kaya sa susunod na may pagsubok, tandaan natin, okay lang hindi maging okay. Pero sa gitna ng lahat, hawak tayo ng Diyos. Hindi toxic positivity ang kailangan natin, kundi authentic faith. Isang pananampalatayang nagsasabing, mahirap to, masakit to, pero kasama ko ang Diyos at malalagpasan ko to. Salamat sa panunood. Kung may natutunan ka sa video na to, please like, share, and subscribe. At i-comment mo sa baba ang experience mo sa toxic positivity. Magkita-kita tayo sa susunod na episode.